Usap-usapan na naman ngayon ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos siyang sampahan ng graft and plunder complaints sa Office of the Ombudsman. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si PDP spokesperson Ferdinand Topacio. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Topacio. Yes, magandang gabi pong muli, Ma'am Corina. Always an honor and a pleasure. Wow, thank you very much, sir, sa inyong panahon. Sa isang ulat po, layon daw ng pagsasampa na ito ng graft and corruption laban sa bise na pahinain si VP Sara sa 2028. Kayo po ba'y naniniwala dito? Ay opo, at in fact kami nga po ay naglabas na nung kamakalawa ng opisyal na pahayag sa ngalan ng Partido Demokratiko Pilipino na sinasabi po namin, unang-una yan ay mga recycled. Bagamat environmentally friendly ang recycling ay hindi po yan uubra pagdating po rito sa mga charges. Number two, obvious naman po na ang may mga pakana nito ay yung mga the usual suspects kumbaga na wala na pong ginawa kundi batikusin si pangalawang Pangulong Sara Duterte sapagkat natatakot po sila ng consequences to their vested interest should the Vice President become President in 2028. Ano ho sa palagay ninyo ang pinakamatibay na depensa ng bise? Well, the strongest defense po, Ma'am Corina, as always, is innocence. Hindi po niya ginawa yan. Ang ngunit sa ilalim din po ng ating mga batas, the person who alleges a crime has the burden of proof of showing that it has been committed sapagkat constitutionally protected po ang presumption of innocence. But in this case, the Vice President, I believe, is merely a victim of political persecution and vendetta. So, mailalabas po ba ang mga bank accounts ni bise? Yun nga po nakakatawa sa mga sinasabi nitong mga characters na ito. Bakit kami ang maglalabas? Meron po talagang prinsipyo sa Roman law na e cumbenti probatio qui decit non qui negat, or the burden of proof is on him who alleges something. They're saying that she has amassed more than 50 million in ill-gotten wealth. So dapat pong sila po ang magpakita kung nasaan yung 50 million plus na yon. Kung wala, then the case must perforce be dismissed. So, they can subpoena the transparency of her bank accounts? May subpoena powers under certain circumstances sapagkat meron po tayong secrecy of bank deposits, but again po, we repeat, at natatawa nga po kami. Akala ko ba they are convinced of the merits of their case? Ang kapal-kapal nga ng mga papeles na sinupiti nila. Ibig nyo pong sabihin sa daan-daang libong pahinang yon, wala yung alegasyon nila kung nasaan yung 50 million. So, nakakatawa po ito. The powers of subpoena cannot be used as a fishing expedition under our due process clause. So, dapat po sila magpakita. Ito yung bank account, ito yung mga yaman, ito yung lupa, ito yung bahay, ito yung mga sasakyan. At yung mga pangalan pong piatos, yung mga inimbento daw pong mga pangalan na nakatanggap ng pondo. Ano po ang depensa doon? Alam niyo po, sorry po, Ma'am Corina. Go ahead, sir. Opo. Alam niyo po yon, standard protocol po yon sa confidential funds. Ako po, Ma'am Corina, ay galing din sa Department of the Interior and Local Government bilang isang assistant secretary noong ang kalihim po ay si Mayor Alfredo Lim, year 2000. So talagang standard po yan, kaya nga po confidential eh. Yung informant po nyo, pag inilagay nyo yung pangalan doon, at syempre po, hindi naman na iisa o dalawang tao lang ang may access dun sa listahan yon, baka manganib po ang buhay noong tao. Ngunit, pwede pong i-decode yon para malaman talaga na ito ay natanggap. So, that is a non-issue na pinag-uulit-ulit po nila.